Kumusta ka? Ha? Ano? Ilang salita yon? Ha? Ayos lang. Sabi ko 3 hanggang 5. Dagdagan mo ng ako. Ayos lang ako. Sige. Ikaw, Charles, kamusta ka? Ayos. Copy paste. Ikaw, Blair. Okay lang din. Kuya Nan, ikaw kamusta ka? Okay lang. Ikaw, Alexis. Ikaw, Allen, kamusta ka? Okay lang. Eko, ikaw, kamusta? Eko, kamusta ka? Bennett, ikaw? Okay lang. Kuya Piers? Okay. Sining nasa ano natin? Nasa Zoom? Sino nasa Zoom? Samunim, kamusta ka po? Ayan, sige. Ngayon naman, kung last week, napagod tayo. Ewan ko kung napagod kayo. Ngayon naman, ang mapapagod sa ate, ang mga utak natin. Hi, Samunim. Hi kayo kay Samunim. Ayan. Ngayon, dadako na tayo sa icebreaker natin. So, yung icebreaker, hatiin natin siya sa 2 team. Ay, yung nanalo pala last week, yung prize nyo, andyan na. Mamaya, bibigay ko na lang. So, from second to second line hanggang third line, kayo magkakakampi. Kasama yung 3, si Cam, si Kuya Jack, si Ate Mench. Ano ba tawag? Team A kayo. Tapos, simula dito kila Blair hanggang doon sa likod, kasama yan si Kuya, si Kuya Kirby, Team B. Okay, gets ba? So, yung mechanics ng game natin, kasama po yung nanonood, pwede pong sumaming nanonood. May ipapakita kami sa inyong question, sasagutin nyo siya. Pero yung question niya is may twist. Kasi yung mga tanong doon, naka-jumbled yung words. Ibig sabihin, di ba, alam nyo na to, naka-jumbled yung words, tapos hulaan nyo kung anong words yun. Pero dito, asa loob siya ng question. Ibig sabihin, mas tricky siya, tapos mas mahirap sagutin. Kasi asa loob siya ng question, tapos pag pag alam nyo na yung jumbled na words, syempre malalaman nyo na din kung ano yung tanong. Tapos, tatayo kayo. Kung alam nyo yung sagot, tatayo kayo. Hindi nyo sasabihin yung sagot. Tapos yung mga nanonood naman po sa Zoom, sasabihin nyo po yung pangalan nyo. Gets? Sino hindi nakakagets? May tanong ba? Kahit sino pwedeng sumagot, pwede din kayo magtanungan. Kung magka-team kayo, edi isa lang sa inyo yung sasagot. Gets niya? Pag mali kayo, sila yung sasagot. Gets ba? So, tatayo kayo tatayo kayo, hindi nyo muna babanggitin yung sagot unless tatawagin ko yung pangalan nyo. Gets? Okay, sample muna, Kuya Loren. Sample. Kuya Loren. Sample. Ayan. Sample lang yan, tayo First miracle of Jesus, He turned water into wine. Bakit? Ayan, meron ng points yung Team A. Next. Plus 2 points sa Team A. Ayun, si Samunim po sa Team B. Samunim, Team B ka po, pwede ka pong sumagot. Sabi lang po yung name. Okay, next. Okay.
Hindi ka kasali. O sige, sali natin si Kuya Loren sa Team B siya. O, anong sagot, Kuya? Ha? Malakay daw, malakay. Siya sabi ng Revelation. Last. Sabi, di ba, what is the last book? Old Testament. Yan. Haga. Ano yung pinaka-last book ng Old Testament? Malaki. Malaki. Ito Malaki. Malakay. Apo, Malakay. Sa New Testament yung Revelation. O, ayan, plus 1 point na sa Team B, tas 2 points sa Team A. Next! Genesis. No. Fifth. Samunim, No? Samunim, ano pang sagot? Numbers? No. No, hindi pa. Si Lauren daw. Deuteronomy. Old Testament ka ba? Deuteronomy. Deuteronomy. Nauna po si Kuya Loren, pero Team B din naman si Samunim. Oh, same, Ayan. same. So, nag 2 points yung dalawang team. Ayan, next. Si Doy. Kuya Kirby. Jonah. O, ano yung question? Pakibasa. If Jesus rose again after 3 days, who was swallowed by the big fish ng 3 days? So, tama si Kuya Kirby, si Jonah. So, meron ng 3 points ang Team B, 2 points sa Team A. Team A, ano na? Next. Lauren. Ano yung question? What is the first name of Paul? Saul. 4 points na. Habol kayo, Team A. Next. Wala kasing sumasagot sa Team B. Next. First. Band na daw sa pagsagot si Kuya Loren. Sino? Ano mag-usap kayo, Team A? Who is the Who is Earth Simar in B? Samunim, ikaw po. Mahirap. It's the first room in the Bible. What is the first? Sige, kaya niyo yan. 어렵다. Who is the first bumblebee? BLB. Tama. Ayun yun. Ang sagot. Ano sabi? Who is the first martyr in the Bible? Ano sagot? Sino sasagot? Kayo sasagot. Ate Angger. Stephen. Si Stephen or si Esteban? Next. Wow, 3-3 na. 3-3 na. Ay, hindi. 3-4. Elizabeth. Yes, si Samonim. Elizabeth. Si Samonim. Elizabeth, tama po. Tama. Pakibasa po Samonim nung question. If Mary is the mother of Jesus, who is the mother of John the Baptist? Tama, Elizabeth. 5-3 na. Next po.
Yes, after his resurrection. How Jumong. days? 3 days. Wait lang, nauna si Samuel. No. Ano? 40 days. Ayan, 40 days. So, kung nauna pa rin yung Team A, mali pa rin sagot nila. Samuel, pabasa po yung question. How many days did Jesus stay after his resurrection? 40 days. Di ba 40 40 days siya bago siya Umakyat sa langit. umakyat sa langit. Next. Ano na? 6-3 na. Wala na. Okay. Panalo yung team. Ayan. Thank you po sa mga nag-participate at sana. Tapos yung prize ng last week, mamaya ko na lang ibibigay. Ayan. Salamat sa Team A tas Team B sa pakikipag-participate. And kay Samonim. Thank you po. Ayan. Sana napag-ano kayo utak nyo at hindi kayo inantok sa icebreaker natin. Ngayon naman dadako tayo sa ating opening prayer na pangungunahan ni Echo. Okay, let's pray. Ay, tayo muna tayong lahat. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa hapon ito, Panginoon, Lord God. Nabigyan niyo po kami ng pagkakataon, Lord God, na pagpulan kay Panginoon. Sa mga darating pa po, Panginoon, patuloy niyo po silang gabayan, Lord God, sa pagdating dito. Yun lang po, my Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. Before our message, let's read Genesis chapter 4. Chapter 4. Ayan. Genesis chapter 4 verse 1. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipapangalan niya dito. Verse 2, sinundan ni Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang pinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Verse 4, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Verse 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Verse 6, kaya sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong paghariin ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot ito, hindi ko alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Verse 10, at sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa aking mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Verse 12, bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayon, pinapalayas mo ako sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino man makakita sa akin. Hindi, sagot ni Yahweh, paparusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. Verse 16, iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden.
Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa. Nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalan ng Enoch. Pagkatapos, nagtayo si Cain ng isang lungsod at ito'y tinawag na Enoch bilang alaala sa kanyang anak. Si Enoch ang ama ni Irad, na ama ni Mehahuel. Anak naman nito si Metusael na ama ni Lamech. Nag-asawa si Lamech ng dalawa, sina Ada at Zila. Naging anak ni Ada si Jabal, ang ninuno ng mga nagpapastol ng mga baka at ng mga tumitira sa tolda. Kapatid nito si Jubal na siya namang ninuno ng mga manunugtog ng alpha at flauta. Naging anak naman ni Zila si Tubal-Cain, na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae, si Naaman. Sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, "Dinggin ninyo itong aking sasabihin. Ada at Zila, mga asawa kong giliw, may pinatay akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan." Verse 24. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito'y 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan. Verse 25, muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain, at ito'y tinawag niyang Set." Verse 26. Si Seth ang ama ni Enos noon nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Okay, thank you very much. Inapasahin ng Biblia. Today, chapter 4. We started Genesis chapter 1 on first week of the January, and then today we are on the chapter 4. Okay, today here, from Adam and Eve, the Cain and Abel are their son. And then we can see that Abel offered the one lamb, and then Cain offered the agriculture, his harvest. Abel offered this one and God accepted. However, God did not accept Cain's offering. So you can see the face of Cain. He does not look happy. You can see that he is angry. So when he was very angry like this, God told like this, Genesis chapter 4, verse 6 to 7. The Lord said to Cain, "Why are you angry? And why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crunching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it." So here, we can see God's response regarding to Cain's anger. However, unfortunately, Cain did another sin. So we can see the irrational anger of Cain in this story. God rejected Cain's offering, right? And then God accepted Abel's firstborn of his flock. It was God's decision. It means Abel did not cause Cain to be rejected. Abel didn't do anything. Walang kasalanan sa kanya, pero nagali siya kay Abel. So, however, out of anger, Cain killed Abel and showed rebellious attitude to God after killing his brother. Kasi tinanong ng ating Diyos, nasa naman Abel? And then Cain said, "Ako ba dapat pantay sa kanya?" Parang ganong attitude, rebellious attitude. Hindi naman pagsisi ng kanyang kasalanan when God asked him. So we can see very irrational anger. And then what is the consequence of his irrational anger? The Bible tells us all the consequence of irrational anger of Cain was destructive, violent, and harmful consequence. We can see that because he got angry and he killed his brother.
And he also showed rebellious attitude to God, and he got the punishment of God. So he was expelled from the ground. So irrational anger make the destructive, violent, harmful consequences. No positive consequence. So how to manage the irrational anger? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crunching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it. So this verse teaches us two things. Do well, right? And the second advice of God is rule over sin. God saw that Cain's anger, and he expected that his another sin. That's why he told him, rule over your sin, control your sin. So we can say that do well here is not excellence in offering. I think it is obey God. So we can say that if you obey God, will you not be accepted? So if we obey God's rules, how to offer, maybe God accepted him. However, he did not obey God's rule. That's why God said, do well. It means obey God. And the rule over sin means the control, the irrational anger, not to sin anymore. He got angry, right? However, he did not control his irrational anger. Kaya meron namang isa pang kasalanan sa kanya, na he killed kanyang kapatid. The third one is that repent to God and repent our sin and seek his help. What I'm meaning is that Cain offered of sacrifice to the God, but God rejected him. And then because of that, he got angry and he killed his brother Abel. So God asked him, why you kill your brother? But he did not repent his sin. And then God gave him the punishment. And then God drive him out of the ground. So Cain appealed like this. If you are not with me, I'm in danger. Maybe people will kill me if they see me. So the Lord said like this, the Lord put a mark on Cain, lest anyone who found him should attack him. So in this verse, we can see God's grace. Kahit meron naman kasalanan kay Cain, meron naman biyaya ng Diyos. Kaya God put the mark on Cain to protect him. So I want to tell you, we have to obey God. That is the number one. However, if we fail obey God, we have to control our irrational anger. Upang hindi naman magkasalanan. Diba? So, pero if you fail to control your anger, the last one is repent and seek God's help. In other words, return to God. Kahit ganong panahon, you have to return. Tapapagsisi at saka hiningi ng kanyang tulungan. So, we have to obey. If you fail, control your irrational anger. But if you fail, even at the time, return to God. Second point is the generation to call upon the Lord. Genesis chapter 4, verse 26 says that to Seth also a son was born, and he called his name Enosh. At that time, people began to call upon the name of the Lord. So we can see like this. This is Cain's genealogy. In chapter 4, verse from 16, we can see yung Cain's genealogy. Adam committed sin. Diba? Kumain siya ng mga prohibited fruits. That's why he was expelled from the Garden of Eden. And his son Cain and Abel. But Cain also committed sin. Meron naman kasalanan kasi pinatay siya ng kanyang kapatid Abel. So Cain, Enoch, like this. So there are many generations hanggang Lamech. Pero no, the Bible did not tell that they returned to God. However, the Seth, from Adam and Eve,
another son, Seth, appeared. Seth was born. And then his son is Enosh. We want to focus Enosh because this generation start to call God's name. Kahit meron naman maraming kasalanan sa kanyang forefathers and sisters, Enosh changed. So I write like this, a generation to call upon the Lord. Seth had a son, yung kanyang pangalan ay Enosh. From generation to Enosh, they began to call upon the name of the Lord. It is important. So, kahit anong generation, if they start to begin to call the name of the Lord, that is right. We want to be the generation to call his name again. Though our forefathers, 4 generations were not faithful. So, regardless of your father and grandfather or your ancestors, your generation should change the sinful practice in your family. You are the generation to call the name of the Lord. So from our generation, we can make the faithful change. So the first step is calling upon his name. Okay, so let's just start again. If your father was not faithful, if your grandfather was not faithful, you are the generation to be faithful. You can change it. You can start it again. So call upon the name of the Lord. Lord, please help us. Lord, help us to be faithful. I pray all our youth to be the new generation to call upon the name of the Lord. And then so as our conclusion, I pray we obey God. Not only you, me also, we have to obey God. And the second one is we have to control our irrational anger, because the consequence of the anger is negative, never helpful for us. And then the last one is that let's change the unfaithful practice in our family. We are the new generation to call upon the name of the Lord. So God bless you. Thank you very much. And tayong lahat ay tumayo. Ayun, parang inaantok po tayo ah. So ayan, ngayon, this time, tayo muna ay magseryoso para sa ating mag-aawitan. And habang nag-prepare ang ating music team, ano nyo muna, stretch muna yung mga, ano nyo, baka natutulog na yung mga kaluluwa nyo. Let's go. Kabataan, kung may nararamdaman kayo ngayon, this time, ito na yung oras na para lumapit sa ating Panginoon and humingi tayo ng lakas sa Kanya. And this time, huwag nyo muna pansinin yung mga katabi nyo and mag-focus muna kayo. Kayo muna ni Lord yung mag-uusap. And let's sing. Masakit man ang pagsubok na iyong pinagdadaanan, malayo man ang takbo, ika'y nalilito. Minsan pa. Masakit man ang pagsubok na iyong pinagdadaan,
Malayo man ang takbo, ika'y nalilito. Kung nasan ka man, nandun rin ako. Huwag kang mag-alala, ika'y nasa puso ko. Di ka iiwanan, di magunaw ang mundo, maraming magbago. Ang pag-ibig ko'y sa'yo'y di magbabago, di magbabago. Ito ang aking pangako sa'yo. Masakit man ang pagsubok na iyong pinagdadaanan, malayo man ang takbo, ika'y nalilito. Sing. Kung nasan ka man, nandun rin ako. Huwag kang mag-alala, ika'y nasa puso ko. Di ka iiwanan, di ka pababayaan. Ito ang aking pangako sa'yo na kahit magunaw ang mundo, kahit maraming magbago, ang pag-ibig ko'y sa'yo'y di magbabago, di magbabago. Ito ang aking pangako sa'yo. Aking pangako. Hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan, 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 hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Kung nasan ka man,
nandun rin ako. Huwag kang mag-alala, ika'y nasa puso ko. Hindi ka iiwanan, di ka pababayaan. Ito ang aking pangako sa iyo na kahit magunaw ang mundo, kahit maraming magbago, ang pag-ibig ko sa iyo'y di magbabago, di magbabago. Ito ang aking pangako sa iyo. Aking pangako sa iyo. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon mataas. At tayo magpatuloy sa pag-aawitan. Let's sing. Sa simula pa lamang, ako'y tinawag mo na. Ilang ulit na paalala, kinalimutan na lang. Ngunit tatanto kung di ko kayang mabuhay nang wala ka. Kahit anong pagsubok ka, kayanin basta't nariyan ka. Mahal kita, O Diyos, ako'y iyong di na muling liliko. Sa'yo ay susunod, maghari ka sa buhay ko. Ito'y iyong-iyo, mahal kita, O Diyos, ikaw ang buhay ko. Simula pa lamang, ako'y tinawag mo na. Ilang ulit na paalala, kinalimutan na lang. Ngunit natanto kung di ko kayang mabuhay nang wala ka. Kahit na anong pagsubok ka, kaya din basta't nariyan ka. Mahal kita, O Diyos, ako'y iyong-iyo, di na muling liliko. Sa'yo ay susunod, maghari ka sa buhay ko. Ito'y iyong-iyo, mahal kita, O Diyos, ikaw ang buhay ko.
Let's sing. We sing ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo'y di maglalaho, di maglalaho. Ang pangako mo'y di magbabago, di magbabago. Salamat, salamat, ako'y pinatawad mo. Salamat, salamat, ako'y pinalaya mo. Mahal kita, o iyong dinam. Sa'yo ay susunod sa buhay. Mahal kita, o Diyos, ikaw ang buhay ko. Aming Panginoon, maraming salamat po sa oras ito na pinagpurihan ka at ito pong gumabay sa amin sa pang-araw-araw, Lord God. Kayo po magtusto sa aming pangailangan, Lord God. Kayo po magbigay at pasalamat po sa lahat ng ginawa niyo, Lord God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pa. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pangmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, sambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyo. Ayan, tayo tayong lahat. Ng masumpong And let's pray. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa araw ito, Lord God. Sa bawat isa, Lord God, na nandito ngayon, Lord, na ginabayan niyo, Lord God, sa pagpunta dito. Lord, kayo po patuloy na gumabay sa kanila, Lord God, hanggang sa matapos, Lord God, ito. Youth na ito, Lord God. Lord, kayo po yung patuloy mag-bless sa kanila, Lord God, sa kanilang mga ibinigay, Lord God. Kayo po yung patuloy na magsukli sa kanilang mga kabutihan, Lord God. Lord, kayo po patuloy na gumabay sa bawat isa, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat sa pagpunta sa youth natin. Ay, sino nakakaalam kung pang ilang youth na natin na to na face-to-face? Pang-apat. Halos 1 month. 1 month, pa isang buwan na. Ayan, so inaasahan namin na hanggang matapos ang taon na ito, magkakasama pa rin tayo magpupuri sa ating Panginoon. Ngayon naman, dadako na tayo sa announcement. Ayan, announcement natin, ayun lang naman, sa Sunday, pumunta din kayo ng 10:30. At syempre, youth,
4. Ayan, 4 hindi 4:05, hindi 4:10, hindi 4:20. So, bago mag-4, kailangan nandito na tayong lahat. Okay? Thank you ngayon. Tatawagin natin si Samoni para sa ating closing prayer. Okay. Thank you very much, Joy, for today MC, and Adrian also thank you. And then our music team also thank you, and Lauren also thank you. And then everybody, thank you very much for joining this fellowship. Let's pray. Lord, thank you very much for everything. You planted the seed of gospel in our heart, and then you make it grow in our heart. Lord, we want to obey you. Please help us to obey you. And then, Lord, please help us to control our irrational anger. And then, Lord, help us to repent and seek your help anytime when we realize our sin. Lord, bless our youth, each of them. Lord, please give them the wisdom and knowledge in their learning. And the Lord, please make their future prosperous. In Jesus' name we pray. Amen. Mm. Our Father, which art in heaven, hallowed us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Ayan, pwede na tayong tumayo, tapos kaway kayo dun kay Samunim. Ayan, kaway kayo. Good. Hello. Snacks natin, ayun, pagkakuha nyo, uwi na daw po. Tapos yung